Biringando sa pintuang apoy. Narda at Ding sa pintuang apoy. Ilang buwan matapos ang laban sa lungsod ng hangin, muling lumiwanag ang perlas ng biringan na iniwan ni Leandro. Mula rito narinig ni Narda ang bulong. Tagapagligtas kami, ang pintuan ng apoy ay nabuksan. Kailangan ka namin. Nilunok ni Narda ang mahiwagang bato. Lumipad siya kasama si Ding, dumaan sa mga ulap, at muling sinalubong ng ginintuang bangka patungo sa lungsod. Sa pagdating nila, nakita nila ang punong kristal na bumukas sa ikalawang pintuan. Apoy na parang buhay, gumagalaw na parang may isip. Aimon, lumabas mula sa pintuan ang mga nilalang na gawa sa naglalagablab na lava at usok. Sila ay tinatawag na mga sugo ng katalunan na layong sunugin ang mga pananim at patuyuin ang hangin ng biringan. Leandro, Narda, Ding. Kung masisira ang balon ng buhay, mamamatay ang lahat ng halaman dito. Lumipad si Narda, tinatabig ang mga nilalang gamit ang lakas at bilis. Ngunit tuwing tinatamaan niya, mas lalo lang silang lumalaki dahil sa apoy. Si Ding naman ay nakakita ng batong yelo na nakatago sa silong ng punong kristal. Ate, baka ito ang kayang pumigil sa kanila. Habang lumalaban si Narda para ilayo ang mga halimaw sa balon ng buhay, tumakbo si Ding, dala ang batong yelo. Itinapon ito sa gitna ng pintuan ng apoy. At isang malakas na pagsabog ng malamig na liwanag ang sumiklab. Naglaho ang mga nilalang at muling nagsara ang pintuan ng apoy. Leandro, salamat sa inyo. Dalawa na lamang ang natitirang pintuan, ang tubig at ang lupa. At mas malalakas ang mga bantay doon. Sa pagbalik nila, ngumiti si Ding. Ate, parang mas mahirap na yung susunod. Ngumiti si Narda. Mas mahirap, mas kailangan tayong maging matapang. Dumating ang pinuno ng biringan bilang pasasalamat. Binigyan sila ng regalo na pakpak na ginto pag nasa biringan sila. Gusto niyo ba ng kadugtong ng kwento? Comment lang. Saan niyo gustong pumunta si Narda at Ding?